Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So for the past few seasons nga ay nagtataka madami kung ano ba ang plano ng Lakers sa mga huling taon ni LeBron. Dahil kahit nga hindi professional ay alam na hindi talaga bagay ang pairing nila ni Russell Westbrook. At ang resulta nga ito sa hindi magandang taon para sa Lakers. Kahit saan nga pumunta si LeBron, nagiging successful ang kanyang team kapag napapalibutan siya ng mga shooters. Tulad ng Miami Heat noon na may Shane Battier, Mike Miller, Ray Allen, Mario Chalmers, Rashard Lewis, James Jones at iba pa. Sa Cavs na may Kyrie Irving, J.R. Smith, Kevin Love at iba pang mga shooters. Ganun din nga ang Lakers na magkampiyon sila at ngayon nga mga kaibigan ay mukhang tama na ang kombinasyon na ginawa ni Rob Pelinka upang mabigyan ng tamang suporta si LeBron James at Anthony Davis na makipagsabayan sa mga bigating team sa NBA. Pinalibutan na nga nila si LeBron ng shooters. Andyan si D'Lo, Gabe Vincent, Austin Reeves, Cam Reddish, Max Christie, Taurean Prince, Rui Hachimura, Christian Wood at iba pa. Sa game nga kontra sa Warriors kahapon ay first quarter pa lamang siyam ng 3 points na nagawa nila. So bakit nga ba sobrang effective para kay LeBron tuwing napapalibutan siya ng mga shooters? Ito ay dahil si LeBron nga ay walking mismatch siya mga kaibigan. Madalas siyang may advantage sa poste at nagiging dahilan nito ng pag-double team ng kabilang team. Masyado din siyang mabilis para sa mga big man at masyado naman siyang malaki para sa mga guards. Kaya naman madalas talaga ang paggamit ng zone defense kontra kay LeBron o kaya naman ang pag-double team. At dahil dyan ay palaging may open. Kaya naman kapag may mga shooters nga ay malawak ang sahig para kay LeBron at mapagkakatiwalaan niya ang mga tinatapunan niya ng mga kick-out pass. Sa 5 taon nga na LeBron sa Lakers, posibleng ito na ang pinakamalalim na lineup na naging parte siya. Ganun pa man, posibleng mas matindi din nga ang kompetisyon ngayon. Kaya ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay sapat na ang lineup ngayon ng Lakers upang magkampiyon? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Ja Morant. Matapos ang kanyang sophomore season from 19 points per game, inangat nga ni Morant ang kanyang average points per game sa 27.4 points. At dahil dyan ay nakasali siya sa mga top young stars sa liga at napabilang pa siya sa mga MVP candidates noong season na yon. Ganun pa man, matapos ang matinding season na ito, sa sumunod na taon ay nanatili siyang very explosive at walking highlight film. Nagtala siya ng 26.2 points, 5.9 rebounds and career best 8.1 assists per game. Ngunit sa playoffs nga ay tila ba nawala ang kanyang laro kontra sa number 7 seed Los Angeles Lakers. Kahit ang number 2 seed sila, muli silang tumiklop sa mas veterano na team. Hindi din nawala ang pagiging injury prone ni Ja Morant. At sa final game nga ng playoffs ng Memphis, si Morant ay gumawa lamang ng 10 points, 6 rebounds and 5 assists on 3 of 16 shooting sa field. Sa off-season din ay nagkaroon siya ng napakadaming issue at drama na naging dahilan kung bakit siya suspended sa first 25 games ng regular season ngayong taon. Last season ay number 9 rank siya mga kaibigan sa ESPN Best NBA Players. Well, ngayon nga ay bumagsak siya sa number 35. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?